So, sabi nga ni Kuya Jude, kailangan mong gawin. Yung sinasabi, kailangan mong gawin. May instruction, gawin natin. May tamang klase ng hukom. Yung hukom na nag-decide ng evil, yun yung mas hukom. Yung hukom, naniwala ba kayo dito lahat tayo hukom? Kung naniniwala kayo, lahat tayo hukom. So, paniwalaan nito. Yung hukom na nag-decide ng masama, masama yun. Yung hukom na nag-decide ng mabuti, yun yung mabuting hukom. Parang bago lang yan sa Kristiyano. Kristiyano, may Kristiyano masama, Kristiyano mabuti. Kristiyano lang yan. Pero itagad natin doon sa pinakakaligtasan natin. Ano yung kaligtasan natin dito? I-transfer natin doon sa pinaka-dulo na sabi doon. Hanggang doon sa ika-apat na generasyon. May sumpa ang Diyos, di ba? May sumpa ako. Hindi ko alam yung talata eh. Pero may sinabi, ano yung talata? Verbantis, tulungan mo ang talata na kailangan mong ipasa to. Sige, pag-ipasa. At tungkol sa akin, ito ang aking isipan sa kanila. Sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa iyo, at aking mga salita na ilagay ko sa iyong bibig. Hindi hiwalay sa iyong bibig, kung sa bibig man ang iyong lahi, kung sa bibig man ang angkan ng iyong lahi. Sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailan pa man. Yung may covenant ng Diyos. Isa pa. Ano yung pa natin? Yung Deuteronomy 6, 7. Sa 6 muna. Ito, Berea to. Tapos pumunta doon sa kanyang anak, doon sa PTA. Basahin natin. Deuteronomy 6, 6 hanggang 7. Sino yung babasa? At ang mga salitang ito, na aking iniutos sa iyo, sa araw na ito ay isa sa iyong puso. 7. At iyong ituturo ng buong sikat sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daanan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Okay. Sa Deuteronomy 6:4, sabi doon, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Pag sinabing ganon, pag sinabing Hear, O Israel, one Lord. Alam nyo, doctrine na yun. Pagkabereya natin yun. Pagdating dun sa 6:6, dun sa 6:5, and thou shalt love the Lord thy God. Pagkabereya na yun, tinutukoy dyan. Una yung doktrina, malaman natin yung Shema. Alam niyo yung Shema? Kailangan malaman natin yung turo natin. No? Alam, may doktrina tayo. Yung doktrina natin, the Lord our God is one Lord. Tapos pagdating dun sa 6:5, sabi doon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Mahal ba natin ang Panginoon sa buong puso natin? Buong puso natin? Gaano ka natin kamahal ng Diyos? So, gaano natin kamahal ng Diyos na magiging bereya tayo? Kailangan natin maging bereya. Pagdating sa 6:7 o 6:6, and this word which I command thee this day shall be in thy heart, na laging sa puso na natin laging natin. Pagdating sa 7, ito na. Hindi ko alam, nasan yung LTM din. Lumaktaw siya eh. Kung mahal mo, nandun na rin pala yan eh. Kung mahal mo ang Diyos, unahin mo ang Diyos bago yung iyong pupusuan. Huwag yung unahin mo yung laman mo. Unahan mo ang Diyos, ikaw na yung nanligaw, tapos hindi mo pinasa doon sa hukom, hindi yung hukom yung nanligaw. So, nandun na rin yun. Pagdating doon sa 7, laging sinasabi ng Bible yan, ituturo mo sa inyong anak.
Kasi paglaki niya, kakainin lang ng salita. Alam niyo po, mahalaga yung sinasabi dito, yung instruction. Mahalaga yung sinasabi ng hukom na instruction na ipapasa mo yan. Una, malaman mo yung doktrina. Papasa mo yan, magkaroon ka ng hunger sa katotohanan. Magkaroon ka ng pagkabereyan sa iyong sarili. So hanggang saan yun? Ikaw lang maliligtas. O tayo, may pagkabereyan na tayo. Isagad pa natin. Hanggang doon sa church, lahat. Kailangan maging bereyan ka, ipasa mo sa iyong asawa. Ipasa mo sa iyong anak, yung pinagsasabi dito. Kailangan mayroon din sila excitement na kung gaano ka excited doon sa pinag-uusapan yung salita ng Diyos, ipasa mo sa asawa mo, yung asawa mo. Walang gana. Gusto pag-usapan yung labahin, yung lahat, yung bumili ka ng hanger, bumili ka ng ganito, ganyan. Sa isang tabi na lang muna yun. First, mainly, dapat ang unang-una natin gawin, unang nasa puso natin ang Diyos. Araw ng linggo, sasabihin mo pa, yung labahin. Linggo yun, ha? Linggo, kailangan mong maglaba. So sabi dito, yung hukom, ang tinuturo ng hukom, mag-decide ka. Mag-discern ka. Nabidiscern mo ba yung asawa mo? Nagkakalayo na kayo ng unawa? Nabidiscern mo ba yung anak mo na worthy na? Nabidiscern mo yung anak mo na lalaro na ng mga bata? Nabidiscern mo yung anak mo, paglaki niyan, pag hindi mo na-discern yung tama at mali, sila, iba ang magtuturo sa kanila makadiscern ang tama at mali. Yung masama, ito po, itong hukom na to, aligtasan ang pinag-uusapan dito. Sa ating anak, ipapasa natin doon sa ating iglesia. Okay? So, ito pa, may isa tamang talata. Pakibuksan niyo po doon sa Timothy. First Timothy, Second Timothy. 3:15. Pakibasa po yan. 2 Timothy 3:16. Pwede mo na. Yung nalalaman ang mga bayan na sulat na makakapagulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Jesus. O yun. Yung kaligtasan pala, hindi yan yung parang kusang magkakaroon ng ano doon sa iyo. Kailangan pala, from the start, yung bata, yung anak ko, katuloy ang anak ko, from the start, yung bata, iti-train mo na. May turo tayo dito, ilang beses na nagkaroon ng dedication dito. From the start, so tiyan pa lang nung nanay, yung bata, kakausapin mo na siya. Sa ang isip mo iba pa, pakita natin. Yan natin. Yan nila po ito. Ay, kapag isa na, sa ating yaman ko, mahirap. Gagas pa doon. Pero, pag sinabing kaligtasan, ay iba na yan. Pag kaligtasan ng pamilya ko, iba na yan. Okay, maganap natin, meron tayong trabaho, meron tayong magandang bahay, kotse tayo, meron tayong maayos na pamilya. Pero, kumusta yung sa Panginoon? Yung sarili mo ba, sentro ang Diyos? Yung asawa mo ba? O ano yung pananampalataya mo, gusto rin yung asawa mo? O nag-aaway kayo, pagligo, ayoko sumunod. O yung anak mo rin, ayoko, gusto ko pumunta dun sa kabarkada ko, mag-mall kami.